Tanong, madalas ka bang inuubo at sinisipon kahit na hindi ka naman lumalabas ng bahay? O baka naman madalas na sumasakit yung ulo mo, nangangati ang balat mo at pakiramdam mo ay palagi kang hirap huminga at mabilis mapagod kahit bagong gising ka. Baka nga napansin mo na rin na kahit na anong ayos mo ng iyong diet, parati ka pa rin bloated sa iyong tiyan at napakahirap pa rin magbawas ng timbang. Iniisip mo na siguro ngayon, paanong mangyayari kung ang linis-linis naman ng bahay ninyo at amoy pine tree pa nga o lavender ang inyong bawat sulok ng bahay, bawat sulok ng kwarto. Pero ito po ang mapait at seryosong katotohanan. Minsan, sa kagustuhan ninyong maging malinis at mabango ang inyong buong bahay, baka hindi po ninyo namamalayan na maaaring nalalason na pala natin ang ating mga sariling kapaligiran. Ang inaakala po ninyong ligtas sa inyong tahanan, maaaring unti-unti na palang nagiging sanhi ng matinding indoor air pollution na tahimik na sumisira sa inyong mga baga at sa inyong mga hormones. Hindi kaya pag-usapan natin yan. Karamihan sa atin ay nauhumaling sa paggamit ng sobrang tapang ng mga kemikal. Oo, mabango ang mga ito, pero kapag sobrang tapang, kapag naglilinis kayo ng banyo, binubuhos ninyo ng buong tapang yung bleach. Kapag nagmamop kayo ng mga sahig, tinitimpla ninyo ng kung ano-anong iba't ibang scented na cleaners. Pagkatapos, magsispray pa kayo ng napakaraming artificial air fresheners sa mga kwarto ninyo habang nakasara ang inyong mga bintana o habang naka-on ang inyong mga aircon. Pero tandaan po natin, minsan ang mga commercial cleaning products na ito ay naglalabas po ng maraming volatile organic compounds o mga VOCs at di pa pang mga mapapanganib na mga phthalates sa ating mga hangin na ating nalalanghap. Ngayon po, ang matinding exposure po sa mga chemical na katulad nito ay direktang maaaring magdulot ng pamamaga o mga cellular inflammation sa ating loob ng ating mga katawan. Maaari din po ng mga chronic inflammation dahil sa matinding exposure sa mga synthetic na chemicals na ito ay makaapekto din sa ating metabolismo. Ngayon, kapag sobra po ang exposure natin dito sa mga toxins na ito, maaaring lalong naiipon po ang dumi sa loob ng ating mga katawan. And again, ang problema, maaaring nakakaapekto nito sa mga sintomas ninyo. Baka kaya hindi po gumagaling-galing ang mga sipon na tubo ninyo. Ngayon, upang maprotektahan ang pamatagalang kalusugan ng ating pamilya, hindi po natin kinakailangang gumamit ng sobrang mga kemikal na maaring masakit na po sa inyong ilong para lamang masabing malinis na ang inyong mga bahay. Mag-switch sa mga simple lamang. Pwede ng baking soda, puting suka at mga mild dish soap para sa pang-araw-araw na paglilinis. At ang pinakamahalagang po pwede po natin gawin pero libreng hakbang, buksan ng inyong mga bintana. Kaya po natin pumasok ang mga natural na hangin at ang mga sikat ng araw upang sumingaw papalabas ang anumang naiipong indoor pollutants. Ang totoong malusog na pamumuhay ay hindi lamang po tungkol sa pagkain ng mga dieta na sinasabi natin. Kasama rin po dito ang pagpanatiling ligtas at malinis ng ating mga hangin na pumapasok sa ating mga baga. At yun, sana po may natutunan kayo. Kung mayroon man, paki-share sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you ulit next episode. Ingat!